Nagpa-plancha na ako nitong mga uniform ni Axel. Hello mga kananay ko, Marika Frenny. Another day, another vlog. Hapon, hindi ngayon. Balik kahapon pa tong video, ngayon ko lang i-upload. Ngayon ko lang kasi i-voice over at inedit. Ay sana panoorin nyo itong video ko. Kung kayo po ay hindi pa naka-follow, please follow me, like and share. Prito nga lang pala ako nito mga galunggo. Katapos pagprito ko, ito ginawa ko ng konting sabaw. Lagyan ko lang ng petchay para may sabaw-sabaw din. Katapos nga namin kumain at pumunta na si Mr. sa trabaho. Agad inatupag ko yung pagpaplansya nitong mga uniform ni Axel. Yung madami-dami itong ipaplansya ko. Kung namamlansya nga ako dyan, iisip ko nga si Axel para bukas kung ano bang magiging reaction niya. Iiyak ba siya or ano? Kasi nga mga kananay, first time kong iiwan lang talaga si Axel sa eskwela or sa room. Kasi nga nung nasa nursery siya, ay andun lang ako nakabantay. Ngayon, bawal na talaga yung mga parents sa loob. Dapat nasa labas na ng school. I mean, nasa labas na talaga ng gate. Wala, hindi na talaga pwedeng tumambay malapit sa room nila. Kaya ayan, iniisip ko talaga kung anong magiging reaction ng anak ko. Pero syempre, kinakausap ko talaga si Axel. Ay, sabi naman niya na okay lang daw. Big boy na nga daw siya. Hindi nga daw siya iiyak. Kaya medyo nakakampante rin ako. Ay, sasanayin ko na talaga to. Dapat nga daw sanayin na talaga yung bata sa ganong sitwasyon. Yung iiwan lang talaga siya sa eskwela. Kasi sabi nga, hindi laging nakabantay ka sa school. Masanay din daw talaga yung bata. Siyempre, hindi natin mapipigilan. Nag-iisang anak ko lang talaga. Hindi talaga mawawala bilang isang nanay ang pag-aalala. Kasi nga iniisip ko sa sobrang kulit ni Axel. Ay, baka kung anong magawa niya. Diyos mio Marimar, wag naman sana. Sobrang likod lang talaga ni Axel at makulit. Abay, friendly naman to. Tapos ko nga plinansya itong mga polo niya, ay sinunod ko na itong mga sando niya, inner shirt niya. Tapos ko nga magplansya ng mga uniform niya, ay sinunod ko ng pag-aayos ng mga bag niya, kung anong dadalhin niya at nilalagay ko na. Ang ginawa ko ay nagkuha ko ng shorts at briefs. Kasi kailangan nga daw meron sila. Extra na rin. Tapos noon nilagyan ko na ng towel at alcohol. Lagyan ko lang sa plastic na transparent na may sibla. Isahan lang yung medical kit niya. May nilagay din pala ako ng face mask para extra na rin niya. At ayan po, ready na yung medical kit niya. At ayan po, ni-ready ko na at inilagay ko na sa bag niya. Ay, tinitignan ko pa dyan kung anong kulang or anong pwedeng itatanggal ko pa. Kasi hindi naman nagdadala talaga ng madami para hindi naman mabigat sa pagbidbid ng bata. Kasi nakakaawa talaga yung bata kung sobrang bigat ng bag niya. Lagay lang pala ako ng mga importanteng gagamitin niya. Naglagay rin pala ako nitong mga clay. Kasi kailangan nga daw to para sa art nila. Ayan po mga kananay, malapit na rin ako magtapos sa pag-arrange nitong mga gamit ni Axel para sa school. Kung kayo po ay nakaabot dito sa aking video, ay maraming salamat. Sana patuloy nyo akong suportahan. Manood ng mga video ko. May laking tulong talaga to sa akin. Pagkatapos ko nga mag-arrange, eto, bumuhos naman yung malakas na ulan. Kaya hanggang dito na lang nga po mga kananay ko, Marika Frenny. Salamat sa panonood. Please follow, like, and share. Salamat. God bless you all.